Rumagasa ang flash flood sa isang bahagi ng Ginubatan, Albay. Ayon kay News Cooper Lurly Bangayan, may kasamang bato at buhangin mula Bulkang Mayon ng tubig. Resulta raw ito ng halos 2 oras na tuloy-tuloy na pag-ulan. Sabi ng Pag-asa, habagat ang nagpapaulan sa Bicol Region. Walang kawala ang 2 sospek sa mga karahasan laban sa mga bata, tulad ng kasambahay na pinaranso ang alaga niyang 3 taong gulang at ang ginang nananakit ng menor de edad para ipaghiganti raw ang kanyang anak. May report mula kay James Agustin. Nasa computer shop ang binatilyong yan sa Zamboanga City nang kumprontahin ng isang babae. Maya-maya pinaghahampas at pinagsusuntok ng babae ang binatilyo. Nagtamo ng bukol sa ulo ang biktimang 14 na taong gulang. Dinampot naman ng pulisya ang ginang. Pag-amin niya, ipinaghiganti lang niya ang kanyang anak dahil sinaktan umano ito ng biktima. Kasi ito pong suspect, ang anak niya, itong biktima, nag-away. So rumesbak po itong nanay. Away bata yun. Dapat pinuntahan niya yun, magulang ng bata, kausapin. Para yun, magulang ng bata, ang magdisiplina sa bata, hindi siya. Bawal naman, di ba? Alam niyo naman, child abuse. Ayon sa barangay, bago pa ang pananakit, under probation na ang suspect dahil may nauna na siyang kasong grave threat at physical injury. Ikaw ay aming inaaresto sa salang kidnapping, ha? Na-corner naman sa FPJ Avenue sa Quezon City ang kasambahay na kumidnap sa alaga niyang 3 taong gulang na bata. Nang makuha mula sa kanyang bata, napayakap ang bata sa kanyang ate habang umiiyak. Sa imbestigasyon, linggo ng gabi ng dukutin ng bata ng 24 na taong gulang na kasambahay. Itong kasambahay na almost 2 years na naninilbihan doon sa ating complainant, nagpaalam na kukuha siya ng gamot sa adjacent house nila. So pumayag naman tong complainant, no? Kasi siyempre kasambahay nila kasama yung 3 years old na bata. Paglipas ng 3 oras, hindi na raw bumalik ang dalawa kaya nagsumbong na ang mga magulang ng bata sa pulisya. Kalaunay nag-message ang suspect sa kapatid ng biktima para humingi ng ransom na 150,000 pesos. Nagpadala rin siya ng larawan ng bata. Nang iaabot na ng kapatid ng biktima ang ransom, doon na inaresto ng mga otoridad ang kasambahay. Nabawi mula sa kanyang bag na naglalaman ng pera. Positibong kinilala ng mga magulang ng bata ang kasambahay. Depressed na po talaga ako. Stress na po. Kailangan ko po kasi ng pera. Pambayad po sa yung naoperahan ko ako. Paalala naman ng mga otoridad sa mga kukuha ng kasambahay. Suriin nilang maigi, no? As much as possible, hingan nila yung kasambahay ng NBI clearance o kaya PNP clearance, tapos barangay clearance para meron kayong panghahawakan na records. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bawas hassle na ang pagkuha ng discount ng mga estudyante, senior at PWD na sumasakay sa LRT at MRT. Simula kasi sa susunod na buwan, meron ng stored value cards na otomatikong discounted. Kung paano makakakuha niyan, alamin sa report ni Joseph Moro. Kung dati mahabang pila ang bubunuin para makapagpalista ang mga estudyante para makakuha ng 50% discount sa mga tren kada biyahe, simula kahapon sapat nang ipakita lamang ang student ID. Estudyante valid, so tinitignan and then record na lang ng teller. Hindi na kailangan pafikapan yung estudyante ng pangalan, ID number, signature, date, na humahaba. Mas padadaliin pa yan simula sa susunod na buwan dahil ilulusad ng DOTR ang mga special discount cards para sa mga estudyante, persons with disability at senior citizen. Isang beses lamang kailangan magparehistro sa kayasang istasyon ng LRT Lines 1 at 2 at MRT 3. Right then and there, ipiprint ang iyong student beep card in every station. I-renew mo lang yan after every school year. Meaning, after 1 year, hindi nagagana ito. Pag-tap sa turnstile, otomatiko nang may discount sa pamasahe. Parang efficient po kasi hindi ko na po kailang pumila, luludan ko na lang po yung card. Sa mga pasahero naman na hirap makakuha ng beep card, good news dahil tinatayang 300,000 beep cards ang ilalabas sa susunod na linggo.
Ayon sa DOTR, may nanguhoard ng cards at ibinibenta online ng mas mahal. Aatasan na rin ang mga online shopping platforms na isara ang mga illegal na nagbebenta ng stored value cards. Sa teller, hindi pwede. Kaya ang ginagawa nila, tinitira nila yung TVM. Isa pa sa gustong solusyonan ng DOTR, itong yung paghihintay ng mga pasahero pag nasa platform na sila. Aminado ang DOTR na luma na at kulang yung tren dito sa LRT Line 2. May 18 train ng LRT2 pero 8 ang hindi na umaandar kaya isa sa pribado na ng DOTR ang operasyon ng LRT2 sa susunod na taon. Hanggat walang mga bagong tren, hindi tayo magtataas, pareho pa rin. Pero kung magtataas man tayo, konting-konti lang. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Binatikos ng ilang netizen ang nag-viral na paglalagay ng alagang aso sa isang grocery cart. Kinundi na rin ito ng isang animal group na nagsabing dapat isaalang-alang din ng pet owners ang ibang tao at ang tinatawag na shared spaces. May report si Nico Wahid. Grocery day today ni Marwin at tulad ng nakagawian, kasama niyang mag-grocery ang fur babies na sina Mochi at Pepper. May times kasi na walang maiwan sa kanila and part na rin ng pagpasyal sa kanila. Pero aware si Marwin na hindi lahat ng nasa grocery store ay mahilig sa pet. Alam daw niya ang kanyang boundaries. Make sure ko na pa rin, hygienic pa rin. May sarili kaming dalang carrier nila. Kamakailan, nag-viral ang litratong ito sa isang grocery store kung saan ang pet dog nakalagay sa mismong grocery cart. Sabi ng maraming netizen, dapat may hangganan pa rin ang pagiging pet-friendly ng isang establishmento. At si Marwin na pet lover, sang-ayon dito. Though kahit alam ko malinis naman sila, katabi ko sila sa kama, ganyan. Pero hindi pa rin ako okay doon sa pag-handle sa pagkain at saka yung sa nilalagyan ng pagkain at saka sa paglagay ng aso doon. Ayon sa Animal Kingdom Foundation, nakakatuwa na maraming establishmento na ngayon ang pet-friendly. Pero dapat number 1 daw ang pagiging responsible pet owner. Pag minsan tayo mga pet owners kasi parang we're going too far, nakakalimutan natin na meron po tayong tinatawag na respect and responsibility dun sa mga tinatawag nating mga shared spaces. Sa kaso ng paglagay ng aso sa grocery cart, hindi raw ito katanggap-tanggap. Paano po kung ang aso ay may sakit, maraming fleas, or madumi? No? And then the next grocery and cart user, ilalagay po niya doon yung mga binili niyang pagkain. Doon po papasok yung food safety na tinatawag. Ang isang responsible pet owner ay hindi lang naman tungkol sa kung paano mo inaalagaan ng maayos ang iyong sariling pet. Ang isang responsible pet owner, isinasaalang-alang din ang ibang pet, ibang tao at maging kapaligiran. Bawal sa ibang supermarket ang mga pet. Pero para sa Philippine Amalgamated Supermarkets Association, hindi may aalis sa ilan na payagan ng customers na ipasok ang kanilang mga alaga. Pero paalala nila, pwede namang, you wanna walk the dog, let the dog walk, di ba? And not put them inside the carriage. Unless you bring your own dog carriage, which a lot of people do. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Walang Chinong nagpapatakbo ng pogo sa isang subdivision sa Davao City, arestado. Inireklamo sila ng mga residente dahil sa madalas umanong sigawan at away tuwing madaling araw. Nakumpiska sa mga suspect ang mga computer at cellphone na ginagamit sa online gambling. Kinasuhan sila ng paglabag sa anti-cybercrime law. Sinusubukan pa silang makuhanan ng pahayag. 6.793 trillion pesos, the National Expenditure Program, isinumite na ng Budget Department sa Kongreso. Pinakamalaki ang pondo ng DepEd na 928.5 billion pesos. Sa mahigit 10 billion pesos na hinihinging confidential at intelligence funds, pinakamalaki ang mahigit 4 na bilyong piso para sa Office of the President. Walang hinihinging confi funds ang Office of the Vice President. Pero mas mataas ang hinihingi nitong pondo kumpara sa 2025 budget. Grade 10 student na binaril ng ex-boyfriend sa loob ng paaralan sa Nueva Ecija, pumanaw na. Nakomatos ang 15 anyos na babae matapos tamaan ng bala sa ulo. Ang nobyo naman niyang namaril
Agad binawian ng buhay matapos magbaril sa sarili. Isinasailalim sa stress debriefing ang mga nakasaksing estudyante at guro ng Santa Rosa Integrated School na nananatiling sarado. Barangay at sangguniang kabataan elections na dapat sa Disyembre ipagpapaliban. Nilagdaan na ng Pangulo ang batas para iurong ang eleksyon sa November 2026. Nakasaad din sa batas na magiging 4 na taon ang termino ng mga kasalukuyang barangay at SK officials. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ang bouquet toss sa isang kasalan sa Liliw, Laguna naging pass the bouquet. Nang ihagis ng bride ang bouquet, nahulog ito sa sahig. Pinulot ito ng groom pero nang kanyang ipasa, sabay na humawak sa bouquet ang isang lalaki at ang uploader ng video na si Diana. Saglit silang nagkatitigan pero parehong bumitaw. Sabi ni Diana na best friend ng bride, walang gustong sumalo sa bouquet dahil wala pang ready na sumunod sa pagpapakasal. Pero sa bandang huli, sa kanya rin daw napunta ang bouquet. So, advance best wishes, Diana? A round of applause for everyone's favorite tisoy, Mr. Alden Richards. Asia's multimedia star Alden Richards, isa sa Men Who Matter 2025 ng lifestyle magazine na People Asia. Sarap lang sa pakiramdam kasi parang nagbubunga lahat ng yung mga works ko behind the camera. I'm in my legacy building stage and the question every day that pops in my head is how do you want to be remembered by the people around you? And that's the reason why I keep on doing what I'm doing. Achievement unlocked din para kay Alden ang first ever gravel cycling race experience kung saan natapos niya ang 71 kilometers ride. Very personal daw ang kanyang cycling journey na nagbibigay clarity and sanity sa kanya. Back in the Philippines naman ang dating aktres na si Kim De Los Santos para sa memorial service ng first boyfriend at kasama sa TGIS na si Red Sternberg. Recently sa Fast Talk with Boy Abunda, ni-reveal ni Kim na during TGIS days ay nagkatampuhan sila ng co-star na si Antoinette Toss. Parehas kaming gusto nung time na yun siguro, kaya lagi kami nagtatalo. Oh, okay. Siya yung lalaking gusto ko before. Ding dong. Pinagsisilosan before. Ay, nasabi ko rin! First time kong banggitin yon. And this coming Friday, muli silang magkakasama ni Dong sa 800th episode ng Family Feud kung saan special guest ang iconic 90s barkada. Aubrey Carampel, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.